Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrarul salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa Surah Al-Fussilat. Umabot na po tayo sa number 11. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'in. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 11, at pagkatapos ay pumaibabaw siya sa kalangitan habang ito ay isang usok. At saka kanyang sinabi at sinabi roon sa kalupaan, hali kayo na merong pagkukusang loob, at sa pilitan sinabi nila, pupunta kami ng may pagkukusa. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, istawa, pumaibabaw. Ang mga ganitong mga kataga, hindi na natin to i-imagine. Hindi na natin to ilarawan o kaya ihalimbawa, kasi nga hindi natin alam paano pumaibabaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nabanggit pumaibabaw, yun lang ang naunawaan mo, yun na lang ang mo, pero walang paghahambing. Kasi nga baka ihambing mo parang ibon o kaya parang hindi natin alam eh. Pero pumaibabaw, alam natin anong ibig sabihin yan. Kaya ang ganun na ganun po tayo sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatawag natin asma wa sifat. Ang istawa, hindi natin alam. Katulad sa sinabi ni Imam Malik. Si Imam Malik, napaka ganda ng pagkasabi niya. Sabi niya, al-istiwa ma'lum. Ang pumaibabaw ay tukoy. Al-kayfiyya majhul, sabi niya. At hindi natin alam kung paano nangyari yun. Kaya ang pagtatanong doon ay bid'ah. Ibig sabihin, hindi na natin wag na sobrang pag-ulirat sa mga ganitong mga kataga. Kasi nga para hindi po tayo maliligaw. Kaya alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala pumaibabaw siya sa kalangitan. Ganun lang ang ating tigil na tayo kaagad. Huwag mo nang ipasubrahan. Tingnan nyo sa sobrang pag-imagine mo, marami kang masasabing mga maling-maling mga pananaw. Mas mainam kung ano nakasulat, paniwalaan na lang. Sami na o ata na. Di ba? Kaya ganun na ganun po tayo kaligtas sa ating pananampalataya. Kung anong nabanggit, magpasakop na lang po, mga kapatid. At paniwalaan. Ganon kasi ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi natin nakita ang ligid o al-ghaib. Hindi pa natin nakita si Allah. Anong mga kilos niya, anong mga galaw niya, hindi natin alam yun. Kasi nga, mga tayo mas mababa tayong mga nilikha ng Allah. Kaya ang kalakpis, pero mayroon siya nabanggit dito, mga kapatid, pumaibabaw siya habang sa kalangitan, habang ito ay isang usok. Subhanallah. Tingnan nyo, mayroong nabanggit dito na ang kalangitan dati ay isang usok. Ngayon lang yan natuklasan, mga kapatid. Ang karamihan sa mga planeta, sa sobrang init, sa sobrang grabe ang kanilang temperatura doon, ay nagiging usok. Ang usok na yun, doon yun nabubuo ang mga planeta. Kasi nga, natuklasan nila sa sobrang init, ay nagiging malamig ng isang planeta, yun, nagiging planet siya. At sa kanyang sinabi,
roon at sa kalupaan. Tingnan nyo, talaga kapatid, napakatindi. Scientific talaga ang pagkasabi dito. Ngayon lang yan natutuklasan kasi meron na silang mga telescope. At ang telescope nyo napakalakas. At ang iba, nilagay pa talaga doon sa lampas kalangitan kasi nababangga sa atmosphere ang telescope kaya pinalabas nila. Ngayon mas mayroon pa silang mas matinding mga telescope. Ginagamitan na talaga nila ng mga hindi sa mata, bagkus mga parang waves. Subhanallah, ganun naka-high-tech ngayon. Waves na ginagamit nila, radioactive, yung tinatawag na radioactive na telescope. Nakitang-kita talaga sa sobrang layo. At itong nataklasan nila mga usok doon sa kalangitan. At bandang pagkalipas ng mga taon, nagiging isang planeta. Allahu Akbar. Kaya sino nagsabi ito kay Prophet Muhammad? Sa napakaganda ng pagkasabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siyempre, ang lumikha ng langit at lupa. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala roon, sabi niya, halik kayo na merong pagkukusang loob o sa pilitan. Sinabi nila, pupunta kami ng may pagkukusa. Allahu Akbar. Kaya ang lupa pala mga kapatid, nagsasalita rin. Ang langit nagsasalita rin. Hindi natin alam. Pero ang Allah, siya ang higit na nakakaalam. Kasi nga, lahat po yan mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya mismo ang nalalam. Kaya dito sa word na ito mga kapatid, pinapili sila ng Allah. Pupunta kayo o sa pilitan. Ibig sabihin, wala kang choice dito, pero pinili pa rin dito nila, pupunta kami na may pagkukusa. Kaya sa pagpapaalipin kay Allah pala mga kapatid, kailangan meron din tayong ganito. Tutugon tayo sa batas na merong pagkukusa. Hindi ka na pipilitin, hindi ka na tatadyakin, susuntukin, bugbubugin. Wala na ganun. Dapat ikaw na mismo ang magpunta kay Allah na merong pagkukusa. Ganon na ganon ang angkop na gawin ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kung kapag ginawa mo yan, ay ginawa na rin yan ng mga ibang nilikha. Mas malalaki pang mga nilikha, mas dakila pa sa iyo. Pero sila pumunta kay Allah na merong pagkukusang loob. Tapos sinabi dito sa 12 mga kapatid, sabi niya, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at saka itinapos niya ang mga ito sa 7 kalangitan sa loob ng 2 araw. Ito, sa word na ito, 2 araw mga kapatid, nabanggit na ito sa tafsir. Nabanggit na ito ni Ibnu Abbas radiyallahu anhu. Kalugdan nawa siya ng Allah. Na ang mundo, dati sa una at 2 araw, binubuo pa lang yan ng Allah. Pagka 3 araw at 4 doon na yun, inihiwalay ng Allah. Ang dating nagkasanib, hiniwalay ng Allah. Pagkatapos, yun na dito ang tinutukoy dito mga kapatid. Ang pangatlo at pang-4 na araw, doon pala ng Allah hiniwalay ang langit at lupa. Kaya tinatawag to sa atin na Big Bang Theory. Yun lang alam natin Big Bang Theory. Pero theory lang yun, pero ito sa atin sa Islam, nabanggit na ito na dati magkasanib ang langit at ang lupa at hiniwalay lang ng Allah. Yun yung tinutukoy dito sa aya na ito, na ginawa ng Allah yan sa loob ng 2 araw. Tingnan nyo,
Ganun na ganun palang proseso na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, sa time na hiniwalay na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupa at ang langit, sabi niya dito, at ipinahayag sa bawat kalangitan ang utos roon. Doon na inutusan na lahat ng mga langit, ganito gawin mo. Ito, tingnan nyo, napakaganda ng universe, ang ikot ng mga planeta, ang bituin, sa nakalagay. Kung walang order doon, magbabagsakan lahat yun. Tingnan nyo, gravity. Meron nga sa pinaunod ko tungkol sa universe, kunting galaw lang ng mga planeta, kaya niyang i-attract ang mga asteroids at mga comet. Tingnan nyo, dahil sa gravity yun, katulad ng mga Jupiter, sa sobrang lalawak yun, sa sobrang laki. Malalaki rin ang kanilang hatak. Kunting galaw lang yun, uhatakin kaagad ang mga kometa, mga asteroid. Yun din, protection din yun sa ating planetang Earth. Kasi kung lumaking Earth, siguro, yun, maraming magbabagsakan ng mga asteroid, pero may mga katabi siyang mga malalawak na mga planeta para magiging sila ang sasalo doon sa malaking bato. Kaya ganun na ganun ang pagkalikha ng Allah. Kasi inutusan niya na yun, inahayag sa bawat kalangitan ng utos roon, inutusan lahat ng Allah para magkaroon ng katiwasayan at magkakaroon ng kontrol. At ang pinakamaganda sa lahat, sabi dito, at pinalamutian namin ang kalangitan ng mundo ng mga lampara. Allahu Akbar. Ang lampara dito, siyempre, ang mga makakata kasi mga kapatid, ganun sila magsalita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, karapat dapat din sa mga ganito. Gumagamit din siya ng mga talinghaga. Ang lampara, ibig sabihin dito ng lampara ay mga bituin. Siyempre, mga bituin, wala pa naman silang mga ilaw dati. Umaasa lang sila sa kalangitan. Ang mga liwanag ng buwan, liwanag ng bituin. Sa atin ngayon, hindi na natin ma-appreciate yan dahil may mga ilaw na Halos hindi natin ma-appreciate mga star. Pero, dati, tawag nila dyan, lampara. Allahu Akbar. Kaya ginamit yan sa Quran. Kaya makikita mo pa rin sa salin, lampara. At bilang pangangalaga, Allahu Akbar, ninyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, naglagay siya ng pangangalaga. Ibig sabihin, ay may mga satanas na umakyat doon sa langit. Pinapakinggan nilang mga balita doon. Kaya ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutosan ng mga anghel na batuhin sila. Ang mga demonyo na yun, mga engkanto na nakikinig ng balita sa langit, babatuhin. Kaya pangangalaga yun. Kasi nga, kung pababayaan lang yun, mga engkanto na yun, makikinig ng mga balita, tapos dito sa langit, sa mundo, kakalat ang mga sinungaling, mga kapatid. Gagamit sila ng mga pangalan ng nakakaalam sila sa ligid na hindi naman sila tunay na mga maalam. Kaya yun ang pagkagawa ng Allah. Kaya pasok na pasok ang isa sa mga purpose ng mga bituin, mga kapatid. Ginawa yan sila para magiging proteksyon sa pagdating ng mga ligid na mga kaalaman. Allahu Akbar. Kaya walang nakakaalam sa mga ligid. Kasi nga, binabato kaagad ang mga nakikinig. At sabi dito, iyon ang pagtatalaga ng makapangyarihan na maalam. Allahu Akbar. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang maalam. Siya lang ang nakakaalam sa mga ganitong mga pangyayari. Kaya sino man ang umaangkin na meron siyang alam sa ligid, marunong siyang nakikita niya ang hinaharap, sinungaling po yan. Dajjal, tawag natin dyan, mga sinungaling.
Oh, kaya kaya bawal na bawal sa atin pumunta sa mga manghuhula. Kasi nga sinisira mo ang kaisahan ni Allah. Ang tauhid ng Allah. Kaisahan niya na siya lamang ang maalam sa mga ligid. Alim siya sa gaib. Hindi ka pwede magano doon. Kasi nga, ang nagbigay na ng ang Allah ng pangangalaga doon. Ginamit pa mga bituin. Pinagbabato na sila doon. Kaya makikita mo, may mga falling stars. Huwag kayong mag-wish. Yung iba, ganun ang pag-iisip nila eh. Kapag makakita ng falling stars, mag-wish. Hindi nila alam, ginamit yon para ipangbabato sa mga nakikinig doon. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at saka, kaya kung tumalikod sila, ay sabihin mo, nagbabala na ako sa inyo tungkol sa isang kidlat at kulog, kagaya ng kidlat at kulog na tumama kina Ad at Thamud. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isa sa mga dahilan bakit pinadala siya para magbigay pala ng babala. At ang mga babala na yun, nangyari na yun sa mga nauna pa. Kina Thamud at kina Ad. At ang Ad na ito, sila, mga sikat na mga pamayanan to. Tignan nyo ang kanilang mga ginawang bakas. Ang bundok, inukit nila. Ginawa nilang tahanan, subhanallah. Hanggang ngayon, nakikita pa yan. Nandyan sa Saudi. Tinatawag nating Madainus Saleh. Ang Ad sa Yemen to, doon din sila, nag-ukit din sila ng mga bundok doon. Alam nyo, pag-ukit ng bundok, nakita ko, napakahirap yun kasi kung magkamali ka dyan, babagsak yan, guguho yan. Pero sila, na-perfect nila mga kapatid. Hanggang ngayon, ang nandun pa rin ang kanilang mga inukit. Nakatayo pa rin. Ay, hindi nabasag at gumawa pa sila ng tubigan, subhanallah. Ang mga bahay niya, gumawa pa sila ng tubigan, naggano sila doon. Para kung umulan, doon lahat pupunta sa kanilang, mayroon silang silid doon para sa tubigan lang. Ganun na sila. Kung ano pa, high-tech na, kung sa atin pa. Sa panahon nila, high-tech na rin sila. Marunong na sila, mga kapatid. At ang pag-ukit nila, maramihan. Mula taas, papunta sa baba. Inukit nila, kamay lang. Ngayon, makinaryas na eh. Kahit ikaw lang mag-isa, kung marunong ka lang, ikaw lang gumamit ng makinaryas. Dati hindi. Kamay lang, pukpok lang. Pero maganda ang kanilang nagawa. Kasi sama-sama, mayroong pagkakaisa, mayroong taglay na kaalaman, karunungan, karanasan, lahat. Ngunit ang problema, kapag umabot ka sa ganitong mga antas, mga kapatid, ng kakayahan, mga talino, karanasan sa buhay, doon po pumapasok minsan ang pagmamalaki. Yun ang nakakatakot. Magmamalaki ka na hanggang kinakaila mo na ang Diyos. Ayaw mo nang tumanggap ng mga pagpapayo. Ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka na. Tingin mo sa mga propeta, mga basura. Mga basahan. Subhanallah, umabot sila sa tinatawag nating mataas na katayuan at sila mismo ang bumagsak sa kanilang sarili. Kasi nga, dumating ang mga propeta, matulad ni Propeta Saleh, Propeta Hud. Kasi sa Thamud, si Saleh yun eh. Mayroon siyang dalang kamilyo. Subhanallah. Ang kamilyo na yon, papainumin mo lang, sunod, gatasan mo. Pero hindi nila sinunod si Saleh. Kinatay nila.
Kaya tuloy, nag-iba-iba ang kanilang mga kulay sa loob ng 3 araw. Parang nakakain ka ng isda. Tapos namulang mukha mo. Ganun na, parang nalason sila. Hanggang dumating na sa kanilang kaparusahan. Kaya ganun na ganun ang nangyari kina Thamud. Kina Ad, ganun din. Pinadalhan din sila ng nakakatakot na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinadalhan sila ng mga kidlat at kulong. Nakakatakot kaya yun. Akala mo ulan, hindi pala, parusa pala dumating. Kaya mga kapatid, isa sa mga natin to, kapag hawakan talaga nating religion, hindi pwede pabaya ka lang kasi dumating yung mga propeta. Nagbigay na sila ng mga babala. Nagbigay na sila ng mga paalala. Nagbigay na sila ng mga naranasan na ng mga nauna. Mga kasaysayan na hindi dapat ibaon sa hukay. O kaya sa ibaon doon sa sand. Kasi nga, mga kwento na ito, dapat kunan natin ng leksyon, mga aral, para matakot tayo sa Diyos. Kasi kung tumalikod ka, kasi sasabihin mo, kayang-kaya ko na yan. Hindi ko na kailangan ang Diyos. Hindi ko na kailangan payo mo. Marunong ako gumawa ng diskarte ko. Subhanallah. Pagmamalaki na po yun, kapatid. At yun ang nakakatakot. Yun pa ang dahilan kung bakit itatakon ka ng Allah sa impernong apoy. Kasi nga, pinagbawal niya ang pagmamalaki. Ang kibir. Hindi pwede magkibir, mga kapatid. Kaya ang mga Quraysh, mga kapatid, sila po ang isa sa mga dito, mga kapatid, isa sa mga panahon nila to eh. Sila mismo, panahon niya ang Propeta Salam. Sila ang pinupukpok sa pagpapaalala. Binibigyan ng babala para magiging matauhan sila. Pero kung ginaya nila ang mga nauna na tumalikod, kinakaila ang mga propeta, ay talagang maparorosahan lang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tingnan nyo, yung panghuli dito, mga kapatid, sabi dito, sabi dito, nang dumating sa kanilang mga mensahero bago pa sa kanila, at pagkatapos, huwag kayong sasamba maliban kay Allah. Sinabi nila, kung ninais ng ating Panginoon ay talagang ibaba niya ang mga anghel. Kaya sa katunayan, kami ay sa anumang ipinadala sa inyo ay mga mapagtakwil. Subhanallah. Yun lang palang utos. Ganun, napakasimple lang, mga kapatid. Ganun. Sambahin lamang ang Diyos. Sambahin lang si Allah. Napakasimpleng salita. Pero dahil sa pagmamalaki, sa pagpapalusot, sabi nila, magpadala na lang sanang Diyos ng anghel. Audibillah. Kaya sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Inshallah, patuloy nyo pag-aaral. Sa sunod na lang na linggo ulit. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.